So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo kung alamin kung ano ba nasa loob ng baterya ng sasakyan. Etong battery na to, plano ko sanang i-restore to. Nung pagre-restore ko ng Amarok, ginamit ko ay distilled water. Okay naman yun, tumagal ng 6 na buwan simula nang ni-restore ko. Eto, plano kong i-restore gamit ang battery solution. Sa kasamang palad, hindi umubra. Ngayon, nung nire-restore ko to, nung dinrate ko yung lumang battery solution na nakalagay dito, may nakuha akong buong kinalawag na battery plates. Sa Amarok, nung dinrain ko yon, wala naman ako nakuha. Madumi pero wala akong nakuhang ganon. Ngayon, nung kina-charge ko to, in-observe ko to, ito yung mga lumabas na nakuha ko. Ganyan. So, around 30 to 1 hour, ang nakuha ko ay 5.71. Ano na to Battery solution na to. So, yun yung nakuha ko. Tapos, so 30 minutes yan. 8.53 volts yung nakuha ko. Tapos, yung nakuha ko na CCA 115. Nirated ko na siya ng 350 pero 115, yan, nakita nyo naman. Yung SOH niyan, 28%, yung SOC 0. Chinarge ko to ng 4 na oras, ang nakuha ko 8.69. Ang CCA ko tumaas, naging 179, ang SOH ko 43, pero stuck pa rin siya sa 0. Ngayon, ito yung naging problema ko. 8 hours nag-charge, na-stuck na siya sa 8.87, yung range ng CCA niya, 115 to 180 CCA. Okay naman, pating ko tumataas yung CCA. Yung SOH niya, yung health, 28 to 43%. Yung SOC niya, stuck sa 0, kasi hindi pa talaga tumataas to sa 10, 11, 12 volts kaya stuck niya sa 0. Ngayon ang gagawin ko, andito na yung battery solution na nilagay ko. Ang gagawin ko na lang, kukunin ko yung battery solution ulit, tatago ko, may paggagamitan ako sa susunod na video. Tapos, gagawin ko, babaklasin ko to, tatanggalin natin yan, para makita natin ang dahilan. So, kunin ko muna yung sinalin ko na battery solution dito para magamit ko sa susunod na pagre-restore ko. Okay? So, ayan mga paps, kuha ko na. Ito. Ayan. So, linisan ko lang yan. So, ito na siya. Na-drain ko na yan. Gagawin ko na lang ngayon, tungkabin ko yan mga paps. Yan, para ma-open ko yung laman nito. So okay mga paps, ito yung yung battery natin na open ko na. Ito yung positive at saka ito yung negative yan. So ito siya. Yan, ito yung positive, ito yung negative. So yung negative medyo light gray, tapos ito medyo black. Ayan, makikita nyo naman. Ngayon, itong bawat part na to, bawat isang part niyan ay 2.1 volts. Ito 12 volts na battery. Ngayon, para lang yan sa battery ng natin, mga flashlight, di ba? Halimbawa, may isang battery. Pag pinagsama yan, magiging 4 volts, di ba? 2 volts. Pinagsama yung dalawang 4 volts. Ganito rin yan dito. 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1. Ngayon, ang problema dito, kapag yung isang set natin dito, alam mo, yan dyan, yung pinaka battery plates niyan, nasira, syempre, kung masisira na to, hindi mo na makukumpleto yung 12 volts. Posible maging 10 volts na lang yan. Hindi ka na makakapag-start ng sasakyan. So, magiging useless na to. Tapos, itong battery na to, sa iba, mini-maintain yan, may tamang level ng ng battery solution. Dapat, siguraduhin natin na yung battery plates natin ay lubog sa battery solution. Kumbaga, yung chemical reaction niya, nadadama yung taas na level ng mga battery plates. Kapag nasa baba na, halimbawa, bumaba na yung pinaka-battery solution niya hanggang dito, halimbawa, mababa na talaga, hanggang dito na. So, yung chemical reaction niya, hanggang dito lang, hindi niya mapupuno yung iba. Nakuha nyo ba yung mga paps? Kailangan talaga nasa tamang level yan para yung chemical reaction niya sa mga battery plates maganda. So okay mga paps, dito naman tayo. Bakit yung ibang battery nakakayang i-restore, bakit yung iba hindi? Ganito yan, ang battery kasi natin, syempre alam naman natin na kailangan natin gamitin yan. Hindi naman pwede natin itenga yan. Ang battery natin, laman, meron niyang rito, acid. Okay? Ngayon, kapag na-stuck yung sasakyan or yung battery natin, yung concentrate or yung pinaka density ng acid, bababa yan. Kapag bumaba yung density ng acid, syempre, dito may ipon yan.
Kapag mas naipon dito yan, mapapansin nyo, mas madalas masira o magkaroon ng corrosion yung babang part ng battery plate. Kapag ginagamit natin ng battery, kina-charge natin yan, kumukulo yan, di ba mga paps? Ang nangyayari dyan, kaya hindi dapat pagkatagalin yung battery natin naka-stack para kahit paano, yung pinaka-acid niyan, kapag ginagamit natin, humahalo yan, umaangat yan. Okay? Pag umangat yan, syempre, madadamay na yung ibang battery plates, yung sa bandang taas na battery plates. Okay, magiging maganda yung chemical reaction. Siguro ang magandang isasample ko rito, halimbawa, nagtimpla ka ng kape, tapos noon, yung asukal nilagay mo, tapos hindi mo hinalo, syempre yung asukal, imagine niyo yung asukal, yun yung pinaka-acid. Kapag hindi nyo hinalo yung asukal, hindi naman iibabaw yun eh. Same lang rin yan ang principle dito. Sa case kasi nito, hindi naman literal na hinahalo. Kapag ginagamit natin yan, kumukulo yan, umiinit yan, umaangat yung pinaka-acid niyan dito sa taas. Siyempre, pag umangat yung acid niya sa taas, gumaganda yung chemical reaction niya sa upper battery plate. Okay? So, eto, hindi ko na-restore ng tama. Ang suspecho ko rito, merong, sira-sira na yan eh. Merong isang part dito na grabe yung sirap. Kasi nung tinatry ko tong i-restore, nung may nakuha kong parang kalawang na medyo buo. Posible yun, galing yun sa battery plates. Tapos nun, yung tinatry ko tong i-charge, nag-hold to ng charge. Ang hinohold yung charge, 8 volts, 8.5, parang ganun, nasa listahan naman eh. Pero hindi na siya tumataas ng 9 volts, hindi na siya tumataas ng 10 volts, hindi na siya bumababa naman ng 8 volts. Nag-hold siya. So, isa sa mga plate nito talagang sira na. Kaya, hindi magiging successful yung pagre-restore ko ng ang battery. Kahit gumamit ako ng battery solution. Gagawin ko rito, tatanggalin ko yung isang part para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga battery plates. Grabe. So, neutralize muna natin yung acid dyan mga paps. So, okay mga paps, ito na yung battery plates natin. So, etong part na to yan, para makita nyo negative yan, tapos ito positive, di ba? Kung makikita nyo, ito yung negative terminal. So, sa negative terminal, makikita nyo, ayan siya. Okay? So, yung negative terminal, nakakonect dito sa negative plate niya. Yung negative plate niya, nakakover ng envelope. Ito, yung parang pinaka-ano niya, lalagyan niya, pouch niya. So, ayan siya. Ngayon, nasan yung positive plate? Yung positive plate niyan, ito. Yan. So, ito yung positive plate. So, ganito yan. Negative, positive plate, negative plate, positive plate, negative plate. Okay? So, ngayon, kung mapapansin nyo to, yung negative plate niya, mayroong envelope. Diba? Nagsiseparate siya sa positive. Etong, positive plate, tingnan nyo naman, parang durug-durug na. Etong part na to, napansin nyo, parang natunaw na. Eto kasi yan, eto yung nasa ibabaw na part. Eto. Sa ibabaw yan, diba? Ngayon, ito yung nasa ilalim na part. Bakit yung plate sa positive plate ay halos natunaw na? Ito yung sinasabi ko kanina na pinaka-concentrate ng acid natin ay naipon sa ilalim. So, kaya ganyan na nangyari. Kaya kahit anong gawin kong restore dito, hindi na to uubra kasi sira-sira na yung positive plate sa ilalim. Kaya dapat talaga mga paps, yung battery natin, kahit paano ginagamit natin, para gaya na sabi ko kanina, yung pinaka-acid niya, hindi lang maiipon sa ilalim. Kumbaga kakalat rin sa taas. Sa case ito, sobrang tapang na, or concentrate na ng acid sa ilalim, kaya naggaganto na siya. Ang nasira yung positive plate, kasi yung negative plate naman, meron siyang separator. Ngayon ganito, tignan nyo to. Ito yung loob ng negative plate. Yan. Ito yung loob niyan. Yan, dito nakapasok sa loob yan. Kung mapapansin nyo, tignan nyo. Ito, yung mesh niya, halos kaya ko pang hawakan. Masisira ko pero hindi ganun kadali kumpara dito sa positive plate. Yan, tignan nyo to, parang lang itong natunaw, na putek.
So, ganyan nangyari sa kanya. Ito, hindi pa. Diba yan? Yung mesh niya, kaya ko pang anuhin eh. Kaya ko pang hawak-hawakan. Ito, pag ginanong ko, halos madurog na. Okay? So, ito, kahit anong magic ang gawin ko rito, hindi na uubra. So, okay mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to at nagkaroon kayo ng idea kung ano ba nasa loob ng baterya ng sasakyan natin. So, ang lesson nito mga paps, yung battery natin, huwag nating hayaang nakatambak. Ang gawin natin, paandarin natin kahit paminsan-minsan. Para kahit paano, yung acid niya umangat ng konti at hindi maiwan lang sa ilalim. Gaya nito, naiwan sa ilalim yung ano niya, yung acid niya, kaya nasira na yung ibang part ng positive plate. Okay? So, paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.